Isa sa napapanong issue sa ating lipunan ay ang sobrang init ng panahon. Lalo na dito sa Barangay Liboton kung saan nakapagtala ng pinakamataas na heat index na magkasunod-sunod. Kaya naman, aming kinamusta ang isa sa paaralang matatagpuan dito, ang Naga College Foundation. Ako si Edgar Abel at ito ang dokumentaryo ng Inhinyero. Nito lang mga nakaraang araw, sunod-sunod na nakapagtala ng mataas na heat index ang Barangay Liboton na siya ring nangunguna sa pinakamataas na heat index sa buong Naga City. Nito lang ika-27 ng Abril, nakapagtala ito ng 51 degrees Celsius kasabay ng Barangay Mabolo na siya ring maika-kategorya na nasa danger level at halos papunta na sa extreme danger. Ngunit ano ba ang heat index? Ang heat index ay isang index na pinagsama-sama ang air temperature at relative humidity sa mga shaded areas upang magbigay ng human perceived equivalent temperature. Ito ay mahalaga upang magbigay babala sa mga tao tungkol sa posibleng epekto ng init sa kanilang kalusugan. Kaya naman, ano kaya ang masasabi ng mga tao nasa paaralan kung saan nakararanas ng mataas na heat index? Ano ang iyong pangalan? John Christopher po. Ito po ang una naming tanong. Ano po ang masasabi ninyo sa init ng panahon ngayon? Masasabi ko lang sa panahon ngayon is sa sobrang init po, mas mabilis ko makapagod like sa amin is sa field po kami, lalo-lalo na po dyan sa parking. Mabilis po kami makaramdam ng pagod like sa sobrang init. Sunod namin po katanong, kumusta po ba ang iyong pagtatrabaho bilang security? Masabi na okay pa naman kasi duty and responsibility yan, pero mas mabilis po kami mapagod dahil po is na sinabi ko sa una. Lalong-lalo na po kung nandiyan kami sa park na assign. Mabilis po nakakapagsakit sa ulo po yung init ng panahon. Last question po namin, ano po mapapayo ninyo sa mga kabataan po? Siguro na lang, mapapayo ko lang sa mga kabataan ngayon, siguro more water sila. Tapos kung lalabas sila ng bahay or something may madala sila ng payong para sa maiwasan nila yung sa init ng panahon. Tapos advice ko lang talaga sa kanila is more water para iwas heat stroke. So, unang po sa lahat, ano po ang mga pangalan niyo? Ano po ako? Joel. Normal. So, ang unang tanong po, ano po masasabi niyo sa panahon ngayon? Like, ano ba yung mga experiences niyo? Yung age niya parang iba na kaysa nung dati kasi parang yung age niya parang mas lalong nag-feel talaga kasi marami na daw dyan na yung puso. Tapos medyo nakaka-ano siya, nakaka-stress ko na doon. Pero kanya ko lang yun. Sige po. Kamusta din po yung paano po nakakataon na po yung pag-aaral? Nakakuha lang gana mag-aral. Kasi pag nag-burn out, parang sasugin mo ba yung parang na-stress ka talaga. Wala yung focus sa lesson. Wala yung focus. Tapos parang iniisip lang init. Yan, kagaya na rin sabi niya. Nakakawala ng focus yung init pag nag-aaral kasi maya parang pagpapawisan ka, tapos papaypayan yung sarili mo, tapos yung binasa mo, parang mag-burn out. Hindi, nakakalimutan mo na sa simpleng paggalaw mo lang. Parang nakakawala talaga ng focus yung init. Last question po, ano po mga niyo po sa mga kapwa-Pilipino niyo po or mag-aaral or anyone po na passing under the heat sa panahon ngayon? Ang payo ko lang, magtanim ng pool. Pero dapat yung pool na yun, native sa atin. Kasi mas grabe yung effect nun kasi parang mas overboard para sa atin. Kagaya sa kanya, yung puno parang sa long term siya. Pero hindi natin agad mararanasan yung epekto niya kasi matagal pang tumubo yung puno. Pero sa yung instant na solution, parang magdala ka lang palagi ng tubig para stay hydrated. Kasi kung lalabas ka, mag-provide ka ng payo. Same din. Wala na tubig, payong, tsaka ano lang.
iwas na rin po para ano, extra movement para iwas sa pawis. Ayon naman sa paaralan, ito ang mga sanhi at sinyales ng mga sakit dulot ng sobrang init. Gayun din, nandito ang mga dapat nating gawin upang maiwasan ang mga sakit dulot ng sobrang init at mga dapat nating gawin kung maranasan natin ang heat-related illnesses. Yun lamang at ugaliang manood sa dokumentaryo ng Ininyero.